Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake sa DZLB. Rhythm. Sound trip. If only you could have stayed a little longer. If I had known this feeling, then I could have been much stronger. And the hurt I feel right now would be so far away. Now all the memories tell me I should have made you stay. You said we'll make it last forever. Maybe you could have been a little stronger too. Now I know that sometimes promises just fade away. I need you here beside me. It's just no good to feel this way. Now that you're gone, I wish you never had to go. Now that you're gone, this pain I feel inside me just goes on and on. Now I know I need you, and I never should have let you go. You never had to go. Now that you're gone, this pain I feel inside me just goes on and on. Now I know I need you, and I never should have let you go. And I never should have let you go. Simulan na ang makabuluhang usapan at masayang kwentuhan kasama ang tinaguriang 2011 natatanging kabataan ng Laguna na si Kuya Chico at Head ng Youth Development Affairs Office ng Laguna na si Ate Pinky dito sa programa kung saan may K ka, Leader Kake. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Patuloy po kayong nanonood ng ating webcast dito sa Leader Kake. At syempre, nakakatuwa namang isipin na makukumpleto tayo ulit. Although wala si Linus, no? Pero parang babalik tayo sa dati. So hello po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga laging nanonood ng mga ina-upload natin sa YouTube, hello po sa inyo. Magandang araw sa lahat. Ako po, si Kuya Chico at live mula sa Santa Cruz kasama natin si Ate Pinky. Ate Pinky! Yes, hello. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood dyan at sa akin nakikinig ngayon. Dito sa Leader Kake. Magandang umaga sa Chico at sa ating mga kasama dyan sa ating booth. Yes, ang kasama natin dito actually ay ang nagbabalik loob kasi gagraduate na siya. Ganon. Oo, gagraduate na siya. Si Joseph Roble. Hi. Hello, Joseph.
Oh, yan. So, magandang umaga. At sana, kay Chico, kamusta kayo dyan sa DCLB? Dito, well, okay naman ang DCLB. Medyo hindi busy ngayon kasi itatayo nga yung bagong tower. Pero Leader Kakay na lang ang natitirang nagpapatuloy na programa, Ate Pinky. Okay. So, maganda yan, na kahit sa webcast, correct, through internet, ay dire-diretso po ang ating serbisyo sa ating mga kabataan dito sa lalawigan ng Laguna at sa buong mundo na rin, Exactly. Yes. At saka mas gusto nga nila kasi lagi silang nasa internet, mas madali nilang na-access anytime pati, Ate Pinky. Oo. Wala tayong time limit na pag nawala na yun, hindi na tayo mapapakinggan. Correct, oo. Naku, iba... Nakita ko nga, naka-attach sa aking Facebook yung inyong mga previous na webcast. At correct. saka, ikaw, telegenic ba tawag to? Oo. Intergenic? Telegenic, iba talaga. Webcast-genic? Internet-genic? Sige, tatry ko rin na pag pumunta ako dyan, para makita ko rin ang sarili ko sa internet. Correct. Alam mo, iba yung feeling kapag nakikita mo yung sarili mo sa internet. Talagang, wala lang, nakakatuwa. Yes, oo. So, sa ating po mga kabataan siya, so malapit na naman magpasko. At abangan po ninyo, this month we're celebrating the Children's Month. Yes, October. This October. So, ang highlight po namin ay isang puppet show featuring si Kim Tenorio. Si Kim Tenorio. Yes, ang ating pong Pilipinas Got Talent. Semi-finalist. At pupunta siya sa mga eskwelahan at communities dito sa lalawigan ng Laguna, giving moral values, lectures on moral values tungkol sa mga kinakailangan ng mga bata. Correct. At saka alam mo, sponsoran po natin yan. Nakakatuwa yung Ate Pinky kasi yung puppets talagang pangbata yan eh. Yes, oo, magbata yan. At syempre, bata, pwede ba hihingi din kami ng suporta sa ating mga kapwa kalalawigan at sa lahat ng mga kabataang nanonood niya sa atin dyan. Nasuportahan na din natin yung ating Kiriko. Alam mo, very special sa atin ang Kiriko para sa kaalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ang Kiriko ay naging guest natin ng ating community broadcast sa Santa Cruz, Laguna. Oo, at lagi naming nahihigit yung mga yan, sa lahat ng mga events namin. Mabilis kausap. At saka, syempre talagang may sense of nationalism ang kanilang musika at rap. Mababait sila, Ate Pinky. Yes, oo. Sana pag sikat na sila, maalala pa rin nila tayo. Oo nga eh. Sabi ko, wag nila tayong kakalimutan. Yes, oo. Yes. So, yan po ang mga dapat abangan. Especially the Youth Week, this coming second week ng December, ay, ilo-launch na po namin ang Youth Week. So, abangan po ninyo ang different activities po namin dito sa lalawigan ng Laguna. Yan. At syempre, makikipag-participate tayong lahat dyan. Kasama sina Dana and Jazel, hindi ba? Yes, oo. Pati si Paul. Ewan ko lang kay Joseph kung anong gagawin niya. Ikaw. Alam mo, nandito pa ako nun. Ano na to eh? May diploma na yata to by that time. Sana wag din tayong kalimutan ni Joseph, no? Oo nga, wag na tayong kalimutan ni Joseph. At sana sa mga proyekto natin, mag-volunteer din si Joseph. Oo. Napakarami ko ng free time nun. Okay. Alam mo, sa malamang sisipot-sipot ako. Isa rin naman to sa mga kalad Karen, ika nga. Kaya po talaga, dahil ang atin pong panahon ay talagang nakakatakot. Nakakatakot ng ating panahon at syempre hindi natin po alam kung ano na yung iniisip din ng ating mga kapwa kababayan. Siguro nasa atin na po talaga yung pong pag-iingat. Totoo yan. And lalo na sa ating mga kabataang babae, na medyo paggabi na, hindi na dapat siguro palabas-labas, papasyal-pasyal, Huwag umabot pati ng umaga, madaling araw, Ate Pinky. Napakadelikado. Kahit pa mailaw ang daan, kahit pa maraming mga, security measures, hindi pa rin talaga natin masabi yung safety. Oo, yan. So, kaya,
Mag-ingat. Ano po, mag-ingat. Iba yung pag-iingat po. Alright. Nako, sa pamilya po ng namayapang estudyante ng UP Los Baños, ay nakikiramay po ang buong samahan namin dito sa Leader Kake, ang YDA, ang DevCom, ang UP Comrade SOC, at ang Radyo DZLB. Oo. Yan po. At ipagdadasal po namin ang kanyang katahimikan. Yes, Ate Pinky. Alright. Okay. Ate Pinky, we miss you so much at makikita tayo soon. Oo, ako papanoorin lang kita sa internet. Hindi na kita mamimiss. Ayan, mag-hi ako sa'yo ngayon. Oh. Oo. Okay. So, Alright. sige po, pipilitin po natin na makarating ako at mapanood din ako sa internet sa mga darating na panahon. Correct. Diyan tayo magte-tape mismo sa lugar mo. Ano, no? Diyan tayo magte-tape sa office mo. Oo, pwede rin, di ba? Correct. Oo, pwede rin mag-tape dito sa office. At ngayon kasi... Dalawin mo kami dito. Oo naman. Oo. At pwede rin naman, siguro isa sa community broadcast natin, dalhin natin, we were suggesting dito po sa NHA, sa Southville 7, sa Kalawan. We're adopting a community there, yung Don Bosco community. So, pwede natin silang makasama dyan. Oo. At saka marami pa akong i-chichika sa'yo yung mga plano natin sa Leader Kake. Kasi parang gusto ko magkaroon ng bar hopping or coffee shop hopping o di kaya mall hopping. Oo, sige. Para medyo, maging challenging. Oo. Yung isang mall sa San Pablo, Ate Pinky, nakausap ko na at ichichika ko sa'yo kung ano yung napag-usapan namin. Oo, sige. Alright. Maraming salamat. Maraming salamat at see you soon. See you soon. Okay. Yan po si Ate Pinky, ang head ng Youth Development Affairs Office ng Laguna. At syempre ang ating partner dito sa Leader Kake. At on a lighter note, balik tayo sa ating programa. Kasama natin si Joseph Roble. Hi! Hi! Kumusta ang buhay-buhay? At balita namin ay gagraduate ka na. Yes, I'm finally done with my thesis and all the other requirements. So, naririnig mo na yung tan-tan, tan-nan-nan-tan-tan. Tama ba? Pero ang kinakabisado ko ngayon Feeling ko kasi pangkasal yung kinakata ko. Oh. Kinakabisado ko ngayon UP namin mahal. Oh, yes. Kailangan mo yan kapag mag-clear ka, di ba? Yeah. Alright. Okay. Nako, syempre, gusto ko lang i-share sa'yo na yung huling episode na napanood natin ay nakasama natin ang mga kabataan ng Liceo de Bay. At kasama natin dyan ang ilang mga broads and sa UP Comrade SOC at syempre ang mga magigiting na mga kabataan ng Liceo de Bay at nakaka-excite kasi very intimate yung naging setup doon. We have around how many students? 30 to 40 students ng Liceo de Bay at talagang very participative ang mga bata. At nakakatuwa dahil ikaw alam mo naman ang dami mong experience sa community broadcast, diba? Alright. Nako, at syempre nakasama natin dyan sina Angelica Galievo, Patricia Isabel Lopez, Wency Cruz, and Albert Cruz. Pareho pala silang Cruz, no? Alright. At muli, nagpapasalamat kami sa principal at sa mga teachers at sa mga estudyante ng Liceo de Bay for accommodating us sa ating 7th community broadcast. At ang naging topic nga natin doon, pinag-usapan namin yung kanilang project on environmental awareness. At nakilala namin si Pipoy at si Pipay, ang kanilang mga mascot. Oo, nakakatuwa yan. Very colorful. At sana ay maging bahagi ang Leader Kake pa rin ng mga programang pangkapaligiran ng Liceo de Bay. Alright. Nako, sa pagbabalik po natin ay makikipagkwentuhan tayo kay Joseph bilang huling episode niya bilang estudyante dito sa Leader Kake, no? Pero syempre makakasama pa rin naman natin si Joseph kahit hindi na siya estudyante. So pagbabalik po yan ng Leader Kake. Tara! Sakay na sa makabuluhang usapan. K-Kwentuhan! We are back dito po sa Leader Kake at kasama natin, no? Medyo bulol ako. Kasama natin ang ating nagsilbing co-host, of course, production assistant, lahat na. Tech, talaga, all around dito sa Leader Kake, Joseph Roble in the house. Well, we miss you so much. Pero si Linus Plata, get well soon. Medyo may sakit si Linus Oh, that is so sad. Tell us about your graduation. How excited are you? Tapos mo na ang mga requirements bilang BS Development Communication student. Yes, I only need a few more signatures. Tapos I'll be okay. For the clearance. Ano bang mga hindi mo malilimutang experiences sa college life mo?
Wow. Teka. Start tayo from the freshman year. Freshman year, of course, the block meetings. Block Were you the fun. block leader? Hindi. I was the escort. Escort? Ang block leader namin dati, I think she'll be guesting din. Sino? Si Shandy. Talaga? Oo, si Shandy Rohel. Siya ang aming block rep. Tapos, sophomore years, doon na tayo. There was the DevCom series, 2030, 40, and 50. And, ibang klase yung panic na nako sa akin. Kasi dahil it's a barrage of requirements. Tapos parang second year mo pala, medyo umiinit-init ka pa lang sa university. Saka parang 4 out of 6 subjects mo nasa DevCom ka, diba? And then nag-major ka. At doon na kita unang nakita. Yes, sa ating 130, 131 subjects. Actually noon, si Joseph, no, kung matatandaan ninyo, ito medyo aloof ka nun Medyo sa sulok ka lang. May introvert tendencies ako. So, correct. At dahil nasa students booth tayo ngayon, etong kabilang studio, actually, yung drama studio, dyan, kita unang nakita. Nandyan lang ako. Oo, nandyan ka mismo sa sulok. Sa may trophy room. Sa may trophy area. Oo. Bakit? Bakit ganun ka nun? Kasi, hindi ako makafocus. Pagka say, di ba, Coliseum layout tayo na seating. Yung speaker nandito, tapos nandito yung students. Pagka nilagay mo ako sa gitna o sa harap, parang hindi ako nahirapan ako mag-focus. Gusto ko, nakikita ko kung paano mag-react yung mga tao. Tapos at the same time, kita ko yung buong board. Sa bagay. The same way na pagka-lecture hall, di ba? Siyempre, nag-large class tayo ngayon dito sa university. Mas gusto ko sa medyo gitna o sa medyo likod para kita ko yung buong board. Okay, I see. Ano yung mga lessons, mga experiences, mga activities mo nung college ang sa tingin mo ay talagang exciting at bumuhay dun sa college life mo? Of course, there's Leader Kake and the internship. Yeah, because yung dalawang yun, lalong yung pinaka-peak ng experience ko sa Leader Kake was nung first annual niya. Yung nagbabarangay hopping tayo. So, parang actually, municipality hopping. So, parang dun ako naluto sa lahat ng feeling ko kailangan matutunan. So, kasi nandun syempre yung writing, planning, pati yung pag-conceptualize ng program, tapos pati sa technicalities, tapos audio editing na quick edits. Remember there was a time na ibo-broadcast na yung ni-record natin kinabukasan. Of course, we had to tape it. Ibo-broadcast na kinabukasan yung tinape natin. So, it has to be edited by the time we get there. So, during the trip, di ba? Talagang nag-i-edit. Nag-edit ako during the trip. Pinakikinggan natin, etc. Yeah, I remember that, no? Yeah. Habang pauwi tayo. Well, ikaw, parang in a way, hindi na bago sa'yo yung mga naranasan mo sa broadcast sa department, di ba? Yeah. Because, as far as you know, pag tingnan mo sila, para makilala ka nila. Kung matatandaan nyo si Joseph, child star yan. Ngayon, ano ka na? Binata star? Or old star? Old star kasi matanda. I'm more into hosting ngayon. Yes. Sa For Knowledge channel. Paano ka nag-adjust sa college life mo? Kasi, syempre, nung bata, kilala ka, di ba? And pagdating mo dito, may nakakakilala pa rin sa'yo. Kasi ako, when I first saw you, I knew this is someone na napapanood ko sa TV, sa pelikula. So, paano nabago yung buhay mo nung tumuntong ka sa college? Yung shift from the, ano ba ang tawag doon? Sa mga screens, etc. Parang wala lang din. Siguro it's more on the aspect na... Can you say na it was normal? Yeah. I was raised to be a normal kid naman eh. So, parang honing the skills. So, nag-aaral pa rin ako. Hindi naman ako yung tipo nag-stop mag-aaral just because I was in the limelight or something. Meron bang mga future plans na ngayon na... Kasi medyo iba yung graduation mo eh. Middle of the school year, ika nga, diba? So, anong mga plano mo right after graduation? Mahinga muna ako. Take a rest. For a few months. How important yung pagpapahinga sa mga estudyante? Kasi, well, may sem break, diba? Pero ikaw, like, how long will you take a rest and parang before ka talaga mag-work at maging part ng labor force, ika nga? Kasi so far, there are a few job offerings here and there. Pero, sa akin, kasi, yung pagpapahinga, I think I will rest for 1 to 2 months just to detox. Saka parang ano talaga, no, ito yung time na
mag-adjust ka ulit. Diba? Kasi parang it's another phase of life. Yeah. Diba? So, yun, parang detoxification. Kasi, ibang, kasi after mo mag-work, ang hirap ng makahanap, pagka nag-work ka na, ang hirap ng makahanap ng time na 2 months, mamahinga ka lang. I see. So, yun, I think I need and I deserve that 2 months of rest. Okay. Lessons learned sa buhay kolehiyo. Plan for the future but enjoy the present. Oy, that's good ha. Parang quotable yan. Parang ano na yan, pwede na yan sa ang sabi ni Idol, diba? Plan for the future but enjoy the present. How much have you enjoyed the present? No, a lot. A lot. Really? Ang daming good experiences, bad experiences that I know will help me in the future. And that you were able to, in a way, plan The future, yeah. Alright. So, which road, which potholes to expect and how to avoid them, or if ever there's no way of avoiding them, parang how to get back up to speed. What will you miss sa buhay kolehiyo? Mga tao, mga personalidad, mga gawain. Iba kasi yung buhay ng estudyante. Parang kaya mo pa magpa-easy-easy. Oo, yun. I think it's the whole student life in general. Well, ikaw wala ka namang kapatid, di ba? And siguro pag nagtrabaho ka, it's basically yourself and the konting bigay kay parents, di ba? So, ang buhay pag-ibig ba? Meron na rin bang plano in the future? Yeah, of course. Yes? Hindi mawawala. I don't think I plan to live alone forever. And you think you found the one? Para ako nag-commercial doon, di ba? The one. Yeah. I don't know. We see. Alright, okay. Sige, ano ba mensahe mo? Parang gusto ko mag-pan yung camera ng konti paikot na gano'n. Anyway. Ay, nako. Mensahe mo sa kanila, ang tagal-tagal kanilang napakinggan dito sa Leader Cafe. For sure, mamimiss ka namin, but sabi mo, anytime we can call you, diba? Yeah, of course. Mensahe sa... Okay, sige. I would like to address your current student assistants. Okay. He's very easy to work with. Bakit ako? Bakit sa akin? Bibilin lang ako sa kanila. Okay, sige. He's very easy to work with, but of course, this guy right here taught me na in everything you do, there's always a standard that you have to meet and exceed. He sets a standard, and every time he sets a standard, he doesn't set a standard na obvious. You're gonna have to find it, you're gonna have to feel it. That happens everywhere in the world. Lahat ng boss, lahat ng superiors may ganyan. And you have to exceed that standard. So, my message to all our listeners and to all our viewers, yun din. For all the graduating students out there, yung magagraduate na October and magagraduate ng March, know your standard, know what you can do, because you can do better than that. Ang lalim, grabe. Alam mo, natahimik ako. Pati sila tuloy natahimik kung ano-ano pinagsasabi mo. But anyway, thank you. Kasi alam nyo, si Joseph is actually one of the first students ko dito sa College of DevCom. And I must say that ang dami nung mga work na pinagsamahan natin. Hindi ba? From classes, from outside classes. And for sure, kasi nung nauna, 'di ba, narinig lahat nila sa Leader Cafe sa Pinoy Sounds yung mga estudyante ko na broad na mga bago sila umalis, talagang nakasama namin sila sa broadcast. So nakakatuwa lang, but nakakatuwa na makita na finally you have finished your degree and you will soon go to the real world, ika nga, but for me this is real world talaga. But I hope for the best for everything, 'di ba, sa'yo? Yeah. Alright, lalo na sa love life. Diba? Gusto ko yung side na ganun eh. Mag-fan ka ng content para naman makita niyo. But anyway, ay nako, it has been a very fruitful conversation. Natuwa ako, masaya ako, and I wish you good luck. Alright. Thank you very much. Joseph Robles sa Leader Cafe. Wag na wag po kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan. At makakasama din natin at mapapanood ninyo ang naging pag-uusap namin ng batikang writer na si Ricky Lee. Tungkol sa kanyang ikalawang nobela,
ang si Amapola sa 65 na kabanata. Mamaya yan sa pagbabalik ng Leader Kake.